The objection, hearing none, consideration of 1629 is in order. We ask the Secretary to read the title. Secretary will read the title of the measure. An act mandating the establishment of multi-faith prayer and quiet rooms in public offices and certain public-facing establishments. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. I move that we recognize the sponsor, Senator Robin Hood Padilla, the chairperson of the Committee on Indigenous Peoples and Muslim Affairs. Hearing no objection, Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Bago ko po ibigay ang aking talumpati, gusto ko lamang pong pasalamatan si Senator Risa Hontiveros patungkol po sa lupus. Sapagkat meron po tayong isang mahal sa buhay, si Miss Chris Aquino, ang kasalukuyan pong dumaraan sa karamdaman na ito. Ginoong Tagapangulo, mga kapwa ko senador, isang karangalan po para sa inyong lingkod ang tumayo sa bulwagang ito bilang Tagapangulo po ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs at sponsor ng Senate Bill number 1629 sa ilalim ng Committee Report number 23 na substitute bill ng mga Muslim Prayer Room Act na inihain ng inyong lingkod at ng iginagalang nating kasamahan, Senador Mark Villar. Ipinapanawagan ko po ang suporta ng buong Senado para sa panukalang batas na ito. Hindi lamang bilang isang mambabatas, kundi bilang isang Pilipinong naniniwala sa mahalagang papel ng pananalig sa ating buhay. Sa bawat gusali ng gobyerno, sa bawat ospital, terminal, paliparan, at pampublikong espasyo, may mga Pilipinong dumadaan sa tahimik na laban. May pagod, may takot, may nagdadalamhati, merong mga pinagdadaanan. Ngunit madalas, wala man silang isang sulok kung saan sila maaring magpahinga, magdasal, at magmuni-muni. Ang panukalang batas na ito ay isang simpleng tanong sa ating konsensya bilang ipinagmamalaki natin na tayo ay isang Catholic country at pinagmamalaki rin na may Muslim population. May mga lugar ba sa ating pamahalaan para sa pananampalataya at kapayapaan ng loob? Noong nakaraang 19th Congress, ang aming panukala ni Senador Mark Villar ay Muslim Prayer Room Act. Ngunit, bunga ng aming mga talakayan, kami ay bumuo ng bersyon na susuporta sa kalayaan ng paniniwala at magpapayaman sa espiritual na magpapahalaga ng ating mga mamamayan habang tumatalima sa ating saligang batas. Ang Multi-Faith Prayer and Quiet Rooms Act ay hindi hakbang tungo sa pagkiling sa anumang relihiyon. Hindi ito pabor sa isang pananampalataya. Ito ay pagkilala na ang Pilipino, anumang relihiyon, anumang paniniwala, o kahit walang relihiyon, ay may karapatang magnilay, magdasal, at magmuni-muni ng hindi inuusig at hindi hinuhusgahan. Sa ilalim ng panukala, ang mga saklaw na public offices at public-facing establishments ay kinakailangang magtatag ng at least isang multi-faith prayer and quiet room. Hindi required na ipagawa nila ito. Maaari silang mag-designate lamang ng isang existing na space sa kanilang gusali upang maging MFQR, Multi-Faith Prayer and Quiet Rooms. Kinakailangan lamang na ang MFQR na kanilang itatatag ay enclosed at accessible. Ito ay dapat religiously neutral. Ibig sabihin, walang permanenteng simbolo ng anumang relihiyon. Pero, ang mga gagamit ay maaaring magdala
ng kanilang mga personal na gamit para sa pagdarasal. Ngunit, kailangan din nilang dalhin matapos ang paggamit. Kinakailangan ding siguruhin ng establishmento na voluntaryo ang paggamit nito. Walang pamimilit, walang panghihimasok, walang mang-aabala o manggugulo sa kapwa. Kinakailangan ding siguruhin ng ahensya ang maintenance ng MFQR at isaalang-alang ang mga sumusunod. Malinis na sahig, pagkakaroon ng syurak, sapat na liwanag at ventilasyon, multilingual na karatula na may kasamang international quiet room symbol, pagkakaroon ng ablution facilities o washroom na kung hindi man sa loob mismo ng MFQR ay malapit lamang dito at dapat ay gender neutral, malinis at accessible. Kung kakayanin, ang pagkakaroon ng movable partitions para mapahintulutan ang pag-upo, pagluhod at pagtayo. Ang mga saklaw ng panukala ay ang mga pampublikong tanggapan gaya ng national government offices, constitutional bodies, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, state universities and colleges, at local government units. Kasama rin ang public-facing establishments tulad ng airports, seaports, ospital, malls, transport hubs, at iba pang establishmentong madalas pasukin ng publiko, maliban sa mga high security o restricted areas. Ang mga public-facing establishments naman na hindi saklaw ng panukala at maaring voluntaryong mag-designate ng MFQR at maaring mag-apply ng recognition alinsunod sa mga programa ng pagkilala ng pamahalaan. Halimbawa po, sa Department of Tourism, sila ay nagbibigay ng pagkilala sa mga Muslim-friendly establishments. Tandaan po natin, sa ating kilalalagyan na rehiyon, karamihan po ay Muslim countries. Ang mga accredited na establishments ay maaaring ding magawaran ng mga sumusunod na incentives. Eligibility upang maisama sa mga promotional program ng Department of Tourism at iba pang ahensya. Access sa technical assistance o recognition awards. Priority endorsement upang makalahok sa mga government fairs, expositions, o iba pang travel promotions. Hindi rin po ito magastos na panukala. Ang hinihingi lamang natin ay kaayusan, kalinisan at respeto. Mga bagay na dapat ay likas sa isang makataong pamahalaan. Ang pondong gagamitin para sa implementasyon ng panukala ay kukunin sa kasulukuyang budget ng ahensya at sa kalaunan ay isasama sa General Appropriation Act kung kinakailangan. Ginoong Tagapangulo, sa panahon ang lipunan ay puno ng ingay at galit, hidwaan at kaguluhan. Ang batas na ito ay nananawagan para sa kapayapaan ng loob. Bigyan natin ng puwang ang mataimtim na pagninilay. Bigyan natin ng dignidad ang panalangin. Bigyan natin ng respeto ang konsyensya ng bawat Pilipino. Ito ay hindi pabor sa iilan. Ito ay pagpapahalaga sa pangangailangan ng lahat. Buong puso ko pong hinihiling na naway suportahan ng kapulungang ito ang panukalang ito. Maraming salamat po. Majority Leader. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, kung papayag po ang principal author and sponsor na sana po ay maging co-sponsor at co-author po ako nitong... Ay, napakalaking bagay po para makasama po natin ang ating pinunong mayorya, ang godfather po ng BARM. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. Magandang panukala po ito, Mr. President. I consider this a happy bill as well. And
maganda po may mga safe spaces na ganun sa mga workplaces sa buong bansa na pwede sila pong, libre po silang magdasal, no? Kung ano pong gusto nilang ipagdasal dun sa mga safe spaces na ito. And we thank the good sponsor for making it just not just a Muslim prayer room but also interfaith na po. So pwede po magkaroon ng magmisa doon, pwede din po magdasal doon ng ating mga kapatid na Muslim. So kung ika nga sa airport sa Singapore, Mr. President, meron pong ganun interfaith. Singapore, yung mga first world countries, meron po silang interfaith prayer rooms. So we congratulate the sponsor for this measure. Mr. President, for the record, Senator Villanueva and Senator Estrada would just like to insert their co-sponsorship speeches for the record. We will place that into the records. Thank you, Mr. President. I move to suspend consideration of the measure, Mr. President. All right, for the other members to Study the measure. study the measure. Yes, any objection? Hearing none, consideration is suspended. Which one? What was that?